Makalipas ang ilang sandali ay hinihiling ni Cecilia kay Yuki na sumama sa kanya sa isang misyon dahil may natanggap siyang tawag para sa tulong mula sa isang malayong nayon. Masayang pumayag si Yuki na tumulong subalit nandito rin si Sik at hindi siya masaya sa sitwasyon. Dapat sana ay pagkakataon ito ni Yuki na makasama si Cecilia nang sila lang, pero ayaw ni Sik na maiwan kaya't humanap siya ng paraan para isama ang sarili niya at huli na para paaalisin pa siya. Sa kalaunan ay dumating ang grupo sa nayon na tinutukoy at ang alam ni Cecilia ay sinalakay ito ng mga bandido, ngunit mas malala pala ang nangyari kaysa sa inaakala niya. Lumabas ang pinuno ng nayon para salubungin si Cecilia at tuwang-tuwa siya na bumisita ang sikat na priestess sa kanilang lugar, kaso wala siyang ideya kung sino sina Yuki at Sik at ipinaliwanag ni Cecilia na ang dalawa ay mga kaibigan niya at pareho silang bihasa sa healing magic. Kaya nandito sila para tumulong sa paggagamot ng mga sugatan at ikinatuwa iyon ng pinuno. Dinala niya sila sa bulwagan ng nayon kung saan naroon ang lahat ng sugatan at agad na nagsimulang magtrabaho ang grupo, isa-isang ginagamot ang mga taga-nayon at para kay Yuki na halos wala lang ang ganitong dami ng pagpapagaling. Ngunit napansin niyang todo ang pagsisikap ni Cecilia at humanga siya sa kung gaano niya pinapahalagahan ang pagtulong sa mga nasugatan. Pero pagdating sa mga sugatan ay nagulat si Yuki na napakaraming nasaktan pero walang namatay sa mga taga-nayon. Ipinaliwanag ng pinuno na sinuwerte sila dahil sa kalagitnaan ng pag-atake ay may umatake rin sa mga bandido kaya napilitan silang umatras, isang maswerteng pangyayari iyon pero para kay Yuki ay medyo kakaiba na may biglang dumating sa tamang oras para iligtas ang nayon. Noon ay napatingin si Yuki kay Cecilia at napansin niyang tila masyado na niyang pinipilit ang sarili niya, kaya nilapitan niya ito at hiniling na magpahinga muna kaso tumanggi si Cecilia dahil gusto pa rin niyang tumulong sa mga tao, kaya napilitan si Yuki na umaksyon at gumamit ng knockout spell sa kanya. Alam niyang masama ang dating na may lalaking biglang pinapatulog ang isang priestess, pero siniguro niya sa lahat na natutulog lang siya at gusto lang niyang magpahinga ito at makalipas ang ilang sandali. Nagising si Cecilia mula sa hindi niya sinasadyang pagkakatulog at nagagalit siya kay Yuki dahil ginamitan siya ng sleep spell nang walang babala. Humingi ng paumanhin si Yuki at ipinaliwanag niyang wala siyang ibang pagpipilian dahil sa bilis ng pagpupumilit ni Cecilia sa sarili niya. Babagsak siya dahil sa pagkaubos ng mana kung wala siyang ginawa at inamin ni Cecilia na baka nga ay nasobrahan ang pagpupumilit niya, kaya naiintindihan niya kung bakit nag-alala si Yuki. Pero gusto pa rin niyang mangako si Yuki na hinding-hindi na siya gagamitan ng mahika ng walang pahintulot. Nangako si Yuki at para mapanatag siya ay binanggit niyang maaari na siyang magpahinga dahil natapos na nilang dalawa ni Sik ang pag-aalaga sa mga taga-nayon. Labis na ikinatuwa iyon ni Cecilia at taos-puso siyang nagpasalamat, ngunit biglang pumasok ang pinuno ng nayon para tingnan ang kalagayan nila at masaya siyang makitang mas maayos na ang pakiramdam ni Cecilia at ayaw na sana niyang humingi pa ng tulong. Pero may isang batang babae na nakatira sa gilid ng nayon at umaasa siyang mapuntahan at matingnan siya ng grupo. Tinanong nila kung ang bata rin ba ay sinalakay ng mga bandido subalit mabuti na lang at hindi iyon ang kaso, ligtas na ligtas ang bata pero mula pa pagkakasilang ay mahina na talaga ang kanyang katawan at palaging may sakit, kaya umaasa ang pinuno na baka matulungan siya ni Cecilia na gumaling. Handa namang subukan ni Cecilia kaya't humingi siya ng direksyon papunta sa bahay ng bata at makalipas ang ilang minuto, nakilala nila si Til at nagulat si Til nang biglang may pumasok na mga estranghero sa kanyang bahay, pero tiniyak ni Cecilia sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil ang pinuno ng nayon ang nagsugos sa kanila. Mukhang may itatanong sana si Til ngunit bigla siyang inubo ng malakas. Kitang-kita ng lahat na hindi nagbiro ang pinuno nang sabihin niyang talagang malubha ang sakit ni Til at lumapit si Sik at inalok siya ng isang espesyal na gamot na ginawa niya para makatulong. Sa una ay nag-alinlangan si Til sa pag-inom ng misteryosong inumin mula sa isang estranghero, pero tiniyak ni Yuki na alam ni Sik ang ginagawa niya at ligtas ang gamot at nagtiwala si Til at iniinom ang buong bote at sa kanyang ikinagulat, gumagaan agad ang pakiramdam ng kanyang lalamunan. Lubos siyang nagpasalamat at naniwala siyang ang pagdating ng grupo ay isang pagpapala mula sa Guardian Deity, ngunit walang ideya si Yuki kung ano iyon at ipinaliwanag ni Til na ang Guardian Deity ay ang estatwa ng Diyos na nasa labas ng nayon. Ikinwento niya na noong araw ng pag-atake ng mga bandido ay pauwi na siya sa nayon matapos mag-alay sa estatwa, pero bigla siyang inantok at nawalan ng malay sa kagubatan at dahil doon, nakaiwas siya sa pananakit ng mga bandido at sigurado siyang ang Diyos ang nagprotekta sa kanya.
Sinabi ni Sik na maaaring nagkataon lang iyon ngunit buo ang paniniwala ni Teal sa proteksyon ng guardian deity. Noong 7 taong gulang siya ay napaligiran daw siya ng mga lobo sa isang gabi at siguradong mamamatay na sana siya, pero sa huling sandali ay niligtas siya ng guardian deity gamit ang itim na kidlat. Mula noon ay patuloy na raw siyang pinoprotektahan nito at para kay Teal ay wala namang kakaiba roon, pero para kina Yoki at Cecilia ang sleep magic at itim na kidlat ay parang mga kakayahang ginagamit ng demonyo, kaya naging nakakahinala sila. Mariing iginiit ni Teal na hindi nakakahinala ang kanyang Diyos at inalok pa niyang samahan sila para ipakita ito bilang patunay, ngunit nang makita nila ang estatwa at malinaw na isa itong estatwa ng demonyo. Nagalit si Teal at sinabing hindi niya hahayaang siraan ang kanyang minamahal na tagapangalaga, kaso halos hindi na siya makatayo sa panghihina kaya't humingi ng paumanhin si Cecilia dahil nasobrahan ang pagpupumilit niya at inihatid si Teal pabalik sa bahay. Habang wala si Cecilia ay sinuri ni Yoki ang estatwa at napansin niyang kahawig ito ng mga gargoyle na nakita nila noon sa kastilyo ng Demon Lord, pero nang masabi niya ito ay biglang nabuhay ang gargoyle at inatake siya gamit ang itim na kidlat. Naiwasan ni Yoki ang atake at nagawang masupol ni Sik ang gargoyle, pero hindi nila alam kung ano ang gagawin dito at iminungkahi ni Sik na patayin na lang ito, ngunit pinigilan siya ni Yoki dahil mas gusto niyang subukang kausapin muna ito bago gumamit ng karahasan. Nang kumalma ang tensyon ay naupo ang gargoyle at nagtanong kung wala ba talaga silang balak na patayin siya. Pinapaalala ni Yoki na ito ang unang umatake at humingi naman ng paumanhin ang gargoyle at ipinaliwanag nito na nang makilala siya ni Yoki bilang isang demon gargoyle, napagtanto niyang nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan kaya siya natataranta. Ikinwento niya na ilang taon na ang nakalipas ay nilikha siya upang bantayan ang isang templo subalit ninakaw siya ng mga bandido at ang mga bandido ring iyon ang sumalakay sa nayon, kaya gumanti siya at tinamaan sila ng kanyang kidlat. Dahil doon ay sinimulan siyang sambahin ng mga taga-nayon bilang guardian deity, sa paglipas ng panahon ay nakalimutan siya ng lahat at si Teal na lang ang patuloy na bumibisita, araw-araw siyang naglilinis doon mula nang iligtas siya ng gargoyle noong bata pa siya. Tinanong ni Yoki kung ibig sabihin ba nito ay wala siyang balak saktan ang mga taga-nayon, sumagot ang gargoyle na wala siyang pakialam sa mga tao at doon lang talaga siya naninirahan at kung ganoon, wala namang dapat ipag-alala. Humingi ng paumanhin si Yoki sa panggugulo at tumalikod na para bumalik sa nayon, ngunit bago iyon ay humiling siya ng maliit na pabor kay Sik at pinakiusapan ni Yoki si Sik na bumalik na mag-isa sa nayon para makasama niya si Cecilia nang sila lang. Pero nang sila na lang dalawa ay napagtanto niyang wala pala siyang maisip na pag-uusapan, habang naglalakad sila ay natisod si Cecilia sa nakausling ugat ng puno at agad siyang sinalo ni Yoki, at ilang segundo silang nagkatitigan bago sabay na umiwas ng tingin dahil sa hiya. Makalipas ang ilang sandali sa wakas ay bumalik sila sa nayon at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpasya ang mga bandido na umatake muli at kampante silang wala nang makakaharang sa kanila ngayon, ngunit biglang dumating sina Yoki, Cecilia at Sik para harangin sila. Sigurado pa rin ang mga bandido na walang laban ang mga batang ito laban sa dami nila, pero binigyan ni Yoki ng pahintulot si Sik na lumaban ng walang pag-atubili at nagsimulang bumagsak ang mga bandido na parang mga langaw. Nagulat si Cecilia sa lakas ni Sik dahil ngayon lang niya ito nakitang lumaban subalit mas malakas pa si Yoki, kaya nang sumali siya sa laban ay sabay-sabay niyang pinatumba ang 12 ng kalaban. Kahit may sumubok pang umatake kay Cecilia ng palihim, madali itong kinuryente ni Yoki at pinabagsak dahil kontrolado niya ang buong sitwasyon at maayos na sana ang takbo ng laban, ngunit bigla nilang napansin ang usok na nagmumula sa direksyon ng dambana ng guardian deity, at alam nilang masamang senyales iyon. Kaya inutusan ni Yoki si Sik na tingnan iyon habang tinatapos niya ang natitirang mga bandido. Nagtulungan ang mga natitirang bandido para sabay-sabay na lusubin sina Cecilia at Yoki, pero diretsahang sinabi ni Yoki na kahit gaano pa sila karami ay hindi sila uobra laban sa kanya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang windstorm spell na tuluyang nagpalipad sa kanila at opisyal nang natapos ang problema sa mga bandido, gayunpaman ay nabahala si Yoki dahil hindi pa rin bumabalik si Sik mula sa dambana, kaya't may masama na nangyari. Dahil dito ay nagtungo sina Yoki at Cecilia roon at laking gulat nila nang makita ang gargoyle na malubhang sugatan at si Sik na sinasakal naman ng isang lalaki. Galit na tinitigan ni Yoki ang lalaki at tinanong kung sino siya kaya't ipinaliwanag ni Cecilia na siya si Miller, ang bayani ng karatig na Galis Empire.
Nagulat si Yoki na may higit pa palang isang bayani sa mundo kaso ang kaligtasan ni Zeke ang mas mahalaga ngayon. Nang magkamalay si Zeke ay ikinwento niyang nadatnan niya si Miller na palihim na inaatake ang gargoyle habang pinoprotektahan nito si Teal, kaya sinubukan niyang pigilan ngunit natalo siya. Sinabi ni Miller na wala siyang ginagawang mali sa pagpatay sa isang gargoyle at kasalanan ni Zeke na humaharang pa siya. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik para tapusin ang gargoyle kaso pinigilan siya ni Yoki at sinubukan na kausapin, ipinaliwanag na hindi naman nananakit ang gargoyle. Kaso wala itong pakialam kay Miller at nagbanta pa siyang papatayin din si Yoki kung pipigilan siya. Sumagot si Yoki sa pamamagitan ng pagbitaw ng kidlat subalit laking gulat niya nang maglaho ito nang napapadikit sa espada ni Miller. Sumigaw si Cecilia kay Yoki na umatras dahil ang sandata ni Miller ay isang gawa ng tao na magic sword na sumisipsip ng lahat ng mahika na tinatamaan nito, kaya wala siyang laban at nakiusap si Cecilia kay Miller na tumigil dahil kung may mga inosenteng mamamatay sa kamay niya ay maaaring magsimula ang isang digmaan, ngunit natuwa pa si Miller sa ideyang iyon dahil paborito niyang libangan ang pumatay ng tao at sa digmaan ay makakapatay siya ng mas marami. Maliwanag na isa siyang baliw kaya hindi maaaring palayain ni Yoki ang lalaking ito. Pinagtawanan ni Miller ang ideya na mananalo si Yoki kahit alam niyang walang epekto ang mahika niya sa espada, ngunit hindi natitinag si Yoki at sunod-sunod na nagbibitaw ng malalakas na mahika. Kahit sumisipsip ng mahika ang espada ay gawa lamang ito ng tao kaya may hangganan ang kaya nitong tanggapin. At matapos ilabas ni Yoki ang kanyang pinakamalalakas na spell na umabot din ito sa limitasyon at tuluyang nabasag ang espada ni Miller. Gumamit si Yoki ng wind spell para ipukpok si Miller sa isang puno at mukhang natalo na siya, ngunit may huling alas pa si Miller at naghagis siya ng magic spear kay Yoki at madali itong naiwasan ni Yoki, kaso nasa likod niya ang gargoyle at ito ang tinamaan sana ng sibat. Sa huling sandali ay biglang tumalon si Teal sa harap nito at sinalo ang sibat sa kanyang dibdib at hindi iyon inaasahan ni Miller, ngunit natawa pa siya sa sakripisyo ng isang batang babae para sa isang demonyo at hinarap ni Yoki si Miller at sinabing hindi siya makakatakas. Kaso handa na ang plano ni Miller at pinaulanan niya ng mga palaso ang mga kaibigan ni Yoki, kaya napilitan si Yoki na gumawa ng panangga at sa pagkakataong iyon ay nakatakas si Miller papunta sa kagubatan. Sinisi ni Yoki ang sarili niya sa pagtakas ni Miller dahil masyado siyang umasa sa mahika. Dahil sa galit na naiipon sa loob niya ay lumabas ang tunay niyang anyong demonyo, isang anyong hindi pa kailanman nakita ni Cecilia kaya nag-alala siyang baka nawala na siya ng kontrol ngunit iisa lang ang nasa isip ni Yoki ngayon, ang bugbugin si Miller. Lumipad siya sa himpapawid para hanapin ito at nang makita niya ay idiniin niya ang ulo nito sa lupa at sinipa ito hanggang tumilapon sa daan-daang puno. Hindi makapaniwala si Miller na may demonyong ganito kalakas kahit natalo na ang Demon Lord, at ilang sandali pa ay lumitaw si Yoki sa likod niya para ipagpatuloy ang pambubugbog. Sinubukan pang lumaban ni Miller kaso madaling inalis ni Yoki ang kanyang sandata, pinaluhod siya at hinihila sa ere gamit ang leeg niya na maaari na niyang patayin si Miller roon pero alam niyang hindi iyon gugustuhin ni Cecilia, kaya sa halip ay binitawan na lang niya ito at hinayaan na bahala na sa tubig ang kapalaran niya. Kalaunan ay bumalik si Yoki sa bahay ni Teal at nadatnan si Cecilia na naghihintay sa kanya at tinanong niya kung kamusta ang iba, at sinabi ni Cecilia na nagawa niyang pagalingin sina Teal at Zeke, kaya pareho silang nakaligtas at masaya siyang nakabalik si Yoki ng ligtas.